Good day and welcome po sa panibago na namang episode ng aming channel at ako nga po pala ulit si Allen ng Greenyard TV and para naman po sa vlog natin for today, ipapakita ko or i-share ko sa inyo kung paano natin mapapaganda etong ating ganitong klase ng halaman. Paano natin mapapanumbalik yung healthy na dahon niya. Isa-isahin natin yung step na gagawin natin. Siyempre, bago tayo magsimula, sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe and pakihit na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. Please also visit and support na rin po yung aming Facebook and Instagram page, Greenyard PH po. At sa mga gustong bumisita sa aming garden na andito po sa screen yung aming complete address. Ngayon, ito makikita nyo, ito yung ating zebrina. Sayang kasi ito ay isa sa favorite nating halaman noon. Ito kasi sa labas talaga siya nakalagay. Parang nalaos ba or lumipas yung ganda ng halaman na to. Siyempre, ipapakita natin kung paano natin mapapanumbalik yung ganda nitong ating zebrina. Pagka ganito, may magagawa pa tayo dito. Ito kasi, ang nangyayari dito, kahit yung mga bagong sibol niya, ang napapansin namin, pumapangit na rin siya eh. Para bang old leaf na kagad, bagong labas pa nga lang. So ano ba yung magagawa natin dito sa zebrina na to? Paano natin siya maisasalba? So bago tayo pumunta dyan, bago natin gawin yung treatment natin dito, ipapakita ko muna sa inyo yung ginawa natin doon sa isang calathea din natin. Ito, yung calathea orbifolia kung tawagin. Yung calathea orbifolia na to, napakarami na itong pinagdaanan. Kung kayo ay laging nakatutok sa Greenyard, sa mga vlog natin, ilang beses na rin lumabas to sa vlog natin. May makapal, may malago na orbifolia. Ito rin yun. Tapos naandyan yung nasira, nasunog ang lahat ng dahon, tapos nakarecover ulit siya. Ito pa rin yun. Ito pa rin yung orbifolia na yun. And mapapansin nyo, ito hindi lang to gantong kakapal dati. Mas makapal pa at mas malalaki pa yung dahon ng orbifolia. Tsaka mas mataas siya, siguro around ganitong kataas na tong orbifolia na to. Pero ang nangyari nga kasi, meron kaming ginamit na bagong ano yun bagong neem oil nasobrahan siya sa spray ng neem oil. So, yung neem oil naman kasi talaga ginagamit natin yung sa mga halaman. Pero parang napasobra pa yung ano natin, yung lagay natin dito. Ang nangyari pa kasi inilalabas namin siya every morning para at least tamaan siya ng morning sunlight. Yun ang nakasama. Syempre, oil yun yun ang wag na wag niyong gagawin. Most especially sa mga calathea natin kasi masusunog yung dahon nila. Sigurado ko yan at ito yung nangyari doon sa orbifolia natin. So yun, tinamaan siya ng morning sunlight pa yun. Tinamaan siya ng morning sunlight. Pagkatapos, lahat ng dahon niya nasunog. And ang ano namin nun, pangit na, sobrang pangit na. Dapat patapon na sana itong orbifolia. Sabi ko, hindi pa naman patay, hindi pa naman, sayang naman. So ang ginawa namin is pinutol namin lahat ng dahon niya. Paano ba natin nabuhay ulit itong ating orbifolia na to? So makikita nyo, parang mas naging healthy pa siya after nung nangyari na yun ng incident na yun. Kasi bakit? Kung makikita nyo dito sa video na to, ayan, eto mga bagong dahon siya na pasibol. Ayan, isa, dalawa. So ilang araw lang, mas kakapal pa tong orbifolia. Ito yung isa sa pinakabagong dahon. And sa ilalim niyan, marami pa rin Ayan. Healthy pa nga yata itong orbifolia na to kasi bakit ko nasabi, unang-una, ayan mga bagong pasibol na dahon, isa, dalawa, tapos meron pa yan sa pinakailalim niya. Ayan, so ayan, tapos meron pa dito, ayan, at saka ang isa pa, first time yata namin itong napabulaklak, itong orbifolia na to. Imagine niyo ang tagal-tagal na ng orbi na to sa amin pero hindi pa siya namulaklak ever since. Pero as you can see, ayan, namulaklak at saka naging mas bago, mas fresh nga yung mga dahon na lumabas. So, nagsimula lang, unlike before, syempre, ang isang difference lang o isang malaking pagbabago lang na nangyari. Before kasi, kapag lumabas, itong dahon, bagong dahon ng orbifolia, malapad at malaki na kagad. Although malaki na rin naman ang dahon na to, pero mas malaki pa dito yung naipoprovide niya or nailalabas niyang bagong dahon. Pero yun nga, parang bagong halaman siya, nagsimula ulit sa maliit, katulad niyang nasa ilalim. Ayan. So, ayan. Wala tayong pinaltan dyan, wala tayong binago dyan. And eto, inilagay natin sa morning sunlight lang. Ngayon, gawin na natin doon sa ating zebrina, sa calathea natin na zebrina, yung ginawa natin dito sa orbifolia. Yun, ang una natin gagawin dito sa ating zebrina, identify muna natin kung ano yung problema. So, sa tingin ko, ito, unang-una, nung sinilip natin, halos wala na siyang soil. Ito, pansin nyo, parang bagong dahon siya, pero parang parang luma na din. Hindi pa nga nag-open, pero sunog na rin kagad yung mga dahon niya, So, yan. Ito,
Mulat sa pool naman, nung gumanda tong halaman na to, nasa labas talaga siya. So, hindi factor yung tinatamaan siya ng liwanag. Actually, hindi naman, kahit pa nasa labas siya, hindi siya tinatamaan ng ng direct sunlight. Kaya lang, kahit pa anong gawin natin, talagang nag-fade yung ganda ng halaman na to. And then, sayang yan kasi ang ganda nito pagka magantong kakapal dahil ang ilalim niyan ay katulad ng ibang ng makuyana na kulay magenta or violet yung ilalim. So, yan. Since na-identify natin yung yung isang problema, sa tingin ko kulang na to sa soil, kulang na rin or hindi na rin enough yung nutrients na nakukuha niyan. Kaya dadagdagan natin ng soil itong halaman na to. Susunod natin gawin ay uubusin natin tong dahon na to. So wala tayong ititira dyan sa mga dahon na yan. So huwag kayong mag-alala, baka sabihin nyo baka mamatay or baka tubuan ng panibagong dahon. Ganon yung ginawa natin sa orbifolia natin. Wala tayong itinira kahit isang dahon ng Orbi. So, talagang naging bare siya, wala siyang kahit na kundi yung pinakapuno niya lamang. Ngayon, uubusin talaga natin itong dahon na to. Hindi lang itong mga tuyong to ha, makikita niyo naman may mga tuyo-tuyo pa rin siya. So, ngayon, putulin natin. Papansin niyo talagang nagka-curl yung niya yung niya, yung mga dahon niya. Siguro, isang factor na rin since nasa labas nga siya tapos hindi na siya hindi naggumanda, wala na, lipas na yung ganda niya, napabayaan din. Yun din yung isang natin. Kasi parang nasa isang corner lang siya, nasa isang side lang siya. Kasi nga, pumangit na yung halaman. So, papaano natin i-revive? Yan. And sa tingin ko, ito actually, pwede pa to dahil ayan makikita nyo parang may naisama tayong ugat. So pwede pa natin tong itanim para may mapasibol pa tayo dito. Dami na Tingnan nyo yung mga older leaf niya. At saka ito yung isa sa pinakamatandang puno. Yan, makikita naman natin lahat yan later on kapag na putol na natin siya totally lahat. Ayan So kung makikita nyo, pwede pa yan. Although ito, mga aerial roots na. Kung tutuusin. Hindi naman aerial roots, pero umangat na kasi siya masyado ng mataas itong halaman na to. So kung halimbawa propagation din yung gagawin natin, pwede din yun. At the same time kasi may sisibol pa ulit na mga panibagong puno dito pag ginawa natin to. And ito, kapag nakuha natin to mga to, sabihin na natin itong mga to ay hindi ganun kagaganda, tatry nating buhayin or pagandahin pa, pwede pa itong makapagpasibol or makapagpasibol ng bagong puno ng ating zebrina. Kita nyo kung ito siguro itong halaman na to, almost na rin to, 2 years na rin. Ganun na rin katagal itong puno na to. Kaya lilinisin lang natin yan. Ang mga pa naman, ang mga kalateya pa naman, kadalasan yan, yung ibang kalateya, ang baba talaga or ang lalim nung nung pinagsisibulan ng kanyang panibagong dahon. Unlike ng mga ibang halaman, ng mga ibang dahon, dito lagi sa ibabaw, di ba? Pagka nagkakaroon siya ng mga bagong dahon. Makikita niyo naman kung gaano kadami na yung dahon na na-provide niyan. Lilinisin na lang din natin yan. Tapos dito na tayo sa kabilang side. Kunin natin to. Yan may mga ugat siya. Diba? Then, yan. Ito actually pwede natin tong iwan Itong isang to. Since, tawag dito, kabubuka pa lang nitong dahon na to. Although kinain yata itong isang dahon na to, sayang. Tapos, linisin na rin natin. Ayan. Ito yung mga puno niya dati Tatanggalin ko na rin to. Siguro, much better. Kasi parang useless naman na siya. So, ayan Tanggalin na rin natin to. Tsaka isa pa, pinamahayan na to ng langgam pala, kaya pumangit. Ito tayo nakuha ang slag, so kung ano-ano na namahay dito sa ating, na to. Maaaring ito rin yung kumakain ng ating halaman. Yung slag na yun.
Ayan, oh. Tapos makikita nyo, ang daming langgam na namamahay. So, sa tingin ko naman, pwede nating sprayan ng neem oil kasi wala naman dahon. Pero, ang pinag-iisipan ko pa dahil, ayan, oh, dahil makikita nyo may bago siyang pasibol doon. So, yun yung isang ano natin. Tsaka, ano pa kasi sariwa pa din yung kinat natin sa kanya, yung sugat nitong halaman na to. Kaya siguro avoid natin. So, yan. Tapos, ang gagawin na lang natin dito, dadagdagan natin siya ng lupa, ng soil, para at least matabunan tong area na to. Yun, ganun lang naman kasimple yung ginawa natin, and kakat mo lang yun. Huwag kayong manghinayang, huwag kayong matakot na ikat yung mga halaman nyo na lumipas na or pumangit na, magkakaroon pa or mas gusto yan ng halaman ninyo. So, kaya wala kayong dapat ipag-alala dahil ganun na ganun yung ginawa natin sa Orbifolia. So, mag-iintay lang tayo ng siguro na sa 1 to 1.5 month kung yung makita yung resulta, yung kalalabasan. Siyempre, kailangan pa rin ng konting panahon para makapagpasibol siya ng panibagong dahon. And itong Orbifolia namin, dito na yan nakalagay sa labas. Morning sunlight yung tumatama sa kanya. Siguro itatabi ko na tong Sebrina sa kanya para sabay na sila. Since nakita ko na based on my experience, doon gumanda yung Orbifolia natin. Siyempre, from time to time, i-update natin kayo sa nangyari dito sa ating Zebrina. Titingnan natin kung mapapaganda natin siya katulad ng nangyari natin sa Orbifolia. Lesson learned na rin yon sa atin para hindi na rin mangyari sa inyo sa mga nanonood dito sa atin. Tayo mag-i-spray ng neem oil siguro lalo't sobrang dami. Since oil din siya, lalong-lalo na sa mga medyo masela natin na halaman. Sa ibang halaman, hindi ako nakakakita ng problema kasi ginagamit natin siya sa rubber tree, sa mga fiddle leaf natin, kahit tinatamaan siya ng morning sunlight, walang problema. Dito lang talaga sa Orbifolia or sa mga kalateya natin, maaaring magka-problema o maaaring makasira ng dahon. Sayang, pinuprotektahan nga natin yung halaman pero yun pa yung makakasama sa kanila. Pwede nating pagandahin or i-water propagate itong ating mga nakuhang Zebrina. Tanggalin natin yung mga pangit na dahon. Tingnan nyo naman, bagong dahon pero nakarolyo. Pero tingnan natin kung masasalba pa natin to. Sayang din naman kasi. Actually, walang magandang dahon. Diba? Kaya na rin kasi yan nag-roll na ganyan dahil sobrang init unang-una. Pagka talagang tinatamaan kahit pa sabihin mong morning sunlight, tendency na mag-curl or kaya naman fertilizer, pero ito naman hindi natin fertilizer to o kaya kulang sa dilig. Pero as you can see, yung soil naman itong natin hindi naman totally dry kaya wala sa natin sa options natin yung mga yon. Tanggalin natin, bawasan na lang natin ang dahon. Ito. Tapos suksok na lang natin dito. Ito kasing although makipot yung bibig, pero mas maganda to dahil at least naho-hold pa upright yung dahon ng ating mga halaman. Ng ating mga Zebrina. So yan, tingnan natin kung mabubuhay natin siya ng water propagate. Ito yung first time na nag-water propagate ako ng Zebrina So tingnan lang natin kung ano mangyayari dito. Ano naman lalagyan natin pansamantala lang. Mas maganda lang kasi. Mas maganda kasi itong gantong lalagyan. So yun lamang po, I hope nakatulong at nag-enjoy kayo sa panonood ng video na to. And again, sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe. And pakihit na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. Please also visit and support na rin po yung aming Facebook and Instagram page, Greenyard PH po. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod na episode ng Greenyard TV and thank you for watching.